Bigla namang sumakit ang ulo ni Eduardo dahil sa sagot nito. Aminin man niyang nagalak siyang nakita nito ang anak niya, ngunit nangangamba siya kung sino ang kasama nito. Kung sino ang lalaking kasama na nag-iisa niyang anak. Alamin mo kung sinong lalaking yon as soon as possible. Alamin mo rin kung saan nakatira ang anak ko at kami mismo ang susundo sa batang yun. Yes sir, sagot nito at kagading nagpaalam para umalis. Honey, ano ba? Nakikilit ako. Natatawang wika ni Christine. Kasalukuyang kaming nasa opisina ko dahil wala pa naman akong ginagawa, kaya nagkukulitan kaming dalawa. Nalaman ko pang malakas ang kiliti nito sa kahit na anong parte ng katawan. What? Pagmaang-maangan ko pa rito habang nakangiti. Tumigil ito sa pagtawa nang tinitigilan ko itong kilitiin. Nasa kandungan ko kasi ito, gaya na rin ang palagi kong gustong ipagawa sa kanya. Hinampas naman ako nito sa dibdib ko. Maiiyak ako sa ginagawa mo eh. Irap na wika nito. Tinitigan ko ang maamong mukha nito. I love you. Seryosong wika ko rito. Kita ko naman sa mukha na ang mukha nito na natigilan. Bakit parang napakaseryoso mo yata ngayon? Tanong nito. Sa nakalipas na buwan kasi, madalas ko na itong nababanggit sa kanya. Ngunit ngayon ko lang ito tinitigan ng taimtim. Sabay bigkas ng salitang yun. Kaya siguro nagtataka ito. Alam ko kasi na mahal ko na ito. Mahal na mahal na. Gusto ko lang na iparamdam sa kanya na kahit hindi niya ako totoong asawa, totoong mahal ko siya. Hindi ko nga lang magawang ipagtapat dito ang totoo. May takot sa puso ko na baka bigla niya akong iwan. Gusto ko lang iparamdam sa iyo na sobrang mahal kita. Nakangiti kong sagot dito, ngunit kakitaan sa mga mata ko ang pagkaseryoso sa bawat bigkas ko. Pansin ko naman na napanguso ito at mukhang pinipigilan ang mapaluha. Mahal na mahal din kita, honey. Naiiyak ako sa pagpapakita mo ng sobrang pagmamahal sa akin. Sobrang sayak at proud ko na ikaw ang mahal at kuwat asawa ko. Bigkas nito. Bigla naman ako nakaramdam ng lungkot habang pinupunasan ang dumadaloy na luha sa mga mata nito. Talaga, proud ka at mahal mo ako? Tanong ko rito. Anong klaseng tanong yan? Siyempre proud ako at mahal na mahal kita. Paano ba naman tayo magiging mag-asawa kung hindi tayo nagmamahalan? At saka kahit nga may amnesia pa rin ako, ramdam ko kung gaano kita kamahal. Mahabang wika nito. Sana nga, manatili ang pagmamahal mo sa akin kahit na makaalala ka na. Mahinang usal ko sa aking isip habang nakatitig sa magandang mukha nito. Isa pa ang kinakatukutan ko, ang malaman mong hindi mo naman talaga ako asawa, kaya natatakot akong baka hindi mo naman talaga ako mahal. Hey, honey, wika nito. Niyakap ko ito na mahigpit at sinubsob ang mukha sa liig nito. Natatakot lang akong iwan mo. Iwan mo ako, wika ko na lang dito. Hindi yun mangyayari, ang tanga ko na kapag ginawa ko yun. Sana nga, biglang sumakit ang ulo ni Christine dahilan para bumaba siya sa upuan kung saan nakatayo siya habang inaabot sana ang damit na nasa kaitasan. Nang bigla siyang na-out of balance kaya nahulog siya at di niya naalalayan ang pagbagsak niya. Naumpog ang ulo niya sa pader. Malakas ang impact nito dahil may kataasan ang pinagkahulugan niya. Ouch! Ungol niya habang hawak ang ulong natamaan. Nang biglang may naalalang dumaloy sa kanyang isipan, bigla siyang napamulat ng kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang lahat ng kanyang alaala. Napasubsob siya ng mukha sa kanyang palad habang humahagulol. Halo-halong takot, sakit, galit ang nararamdaman niya ngayon. Sa loob ng isang taon, nagmukha siyang tanga sa lalaking minahal niya. Ang lahat pala ng ito'y kasinungalingan lang. Kaya pala sobrang masakit. Ang unang pagniniig namin ay dahil siya ang unang lalaki sa buhay ko. Akala ko pa naman ay totoong matagal lang kaming hindi nagniniig. Yung pala, kasinungalingan lang ang lahat. Inayos niya ang kanyang sarili nang may narinig na yabag mula sa labas ng kwarto nila. Honey, pagtawag ni Nick. Yes, utal na sagot ni Christine. Pinilit niyang maging casual tulad ng dati. Kahit na alam na niya kung sino talaga siya. Are you okay? Tanong nito.
Medyo naiinis lang ako at hindi ko maabot yung damit sa taas. Wika ni Christine at kunway ngumuso pa. Narinig niya pang pagtawa nito at mabilis na paghalik sa labi niya at mabilis na iniabot sa kanyang damit. Here, don't be sad, wika nito. Why? I am look sad? Kunwari pang tanong ni Christine. Yes, honey. Akala ko pa naman ay magagalit ka na naman at umalis akong hindi kita kasama. Sagot nito. Hindi nagpaalam ka naman saka hindi ka naman tumagal. Tara na nga at maghapunan na tayo. Nagugutom na ako, wika ni Christine. Ang totoo, gusto niyang iwasan si Nick. Ramdam niyang galit dito. Honey, masakit ulo ko, wika ni Christine nang sinusubukan ni Nick na halik-halikan siya sa kanyang katawan. Uminom ka ba ng gamot? Tanong nito. Kita ni Christine sa mukha nito ang pag-aalala. Ngunit binaliwala niya yun dahil kasinungalingan lang ang lahat at pagpapanggap lang ang lahat. Pumukit siya ng mariin bago ito sagutin. Let's sleep na. Okay, honey. Maigpit itong yumakap sa akin at humalik pa sa noo. Anak! Patakbong sa lubong ng kanyang mami. Umiiyak naman akong sumalubong dito. Sobra akong nangungulila sa mga ito. Anak, Andrea, ano bang nangyari sa iyo at ngayon mo lang naisipang umuwi? Naluluhang tanong ng kanyang mami na si Eliza. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang magsalita ang kanyang daddy sa kanilang likuran. Siguro galing ito sa kanilang kumpanya base sa suot pa nitong damit. Anak, iha, wika ng kanyang daddy rito. Iniluwang nito ang mga braso na nagsasabing nais nitong mayakap. Kaya bumitaw ako kay mami at patakbong sinalubong ng yakap. Si daddy, Dad, maluha-luhang wika ko hanggang sa maramdaman kong yumakap na rin si mami sa akin. I'm really sorry anak, kung dahil sa akin umalis ka, wika ni Dad. Kumalas ako sa pagkakayakap sa mga ito habang pinupunasan ang mga luha. Wala kayong kasalanan, Dad. Ako itong mali at hindi sumunod sa inyo. Kaya siguro nakarma ako. Napahagulhol na naman ako sa tuwing maisip ang kinapasukan ko. What do you mean, anak? May nangyari bang masama sa'yo? Tanong ni Mami. Hindi naman ako nakasagot hanggang sa maramdaman ko muli ang yakap ng mga ito. Patawarin mo si Daddy, anak. Pinahanap ka namin ngunit hindi ka kaagad natagpuan. Hanggang sabihin ng aking investigador na nakita kanyang may masamang kasamang lalaki. Sabihin mo may ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Wika ni Dad. Kumalas ako sa mga ito bago nagsalita. Gusto ko munang magpahinga, Dad, Ma'am. Mamaya ko na sasabihin ang lahat ng nangyari. Sagot ko sa mga ito. Wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak sa loob ng kwarto ko. Ang sakit isipin ng taong akala mo asawa mo. Hindi pala. Yung sobrang galit ang nararamdaman mo dahil sinamantala ang pagkawala ng alaala mo. I'm really sorry anak. Kung di dahil sa akin, hindi ito mangyayari. Kasalanan kong lahat ng ito. Hayaan mong panagutan ang lalaking yan ang ginawa sa'yo. Galit na sambit ng daddy ko. Napatayo naman akong bigla. Sinabi ko kasi ang pagkakaaksidente ko dahil lang ng pagkakaroon ko ng amnesia sa loob ng 1 taon. At sinabi ko rin ang tungkol sa ginawa ni Nick. No, Dad. Wala akong balak bumalik sa kanya. Kaya nga umalis ako roon. Ayoko na siya makita pa. Sinungaling siya. Wika ko. Naramdaman ko naman ang galit sa akin dibdib. Ngunit hindi lingid sa akin ang pagmamahal ko rito. Kaya lalo akong nasasaktan. Pero anak, sinamantala ka niya, dapat siyang magbayad at managot. Wika ni Mami. Umiling-iling naman ako sa mga ito. Kung talagang mahal niyo ako bilang nag-iisang anak, hayaan niyong ang nais ko ang masunod. Sarili ko naman ito Matatanggap ko din ang lahat. Ayaw kong makasama ang taong nanira at nagsinungaling sa akin. Mahabang litanya ko sa mga ito. Malungkot ang mga ito, nakatingin sa akin, hanggang sa umalis na lang ako. Sa harapan ng mga ito nang wala akong marinig na response, ilang linggo ang lumipas. Bago ako nagdesisyon, nakausapin sila Dad at Ma'am. Nalulungkot ako sa mga ito. Hanggang ngayon pala, lalong wala ng pag-asa pang maibalik sa dati ang aming kumpanya.
Andrea point of view. Dad, Ma'am, nakapag-decide na po ako, wika ko sa mga ito. Kasalukuyang nasa library kami ng mga ito. Kinausap ko talaga sila para sa planong nabuo ko. Ano yun anak? Tanong ni Mami. Nakapag-decide na po ako, sagot ko. Anong napagdesisyonan mo? What do you mean anak? Diretsuhin mo na kami at kinakabahan ako sa sasabihin mo. Wika naman ni Daddy. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita ulit. Itutuloy ko na ho ang pagpapakasal doon sa sinasabi nyo para maisalba ang ating kumpanya. Kagatlabing wika ko sa mga ito. Napansin ko pa ang pagkabigla sa mukha nito kasabay ng pagtingin ng mga ito. Napansin ko naman na tumayo si Daddy mula sa swivel chair nito. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Anak, kung noon pinilit kitang ipakasal doon sa anak ng kapartner ng business natin, hindi na ngayon. Ayokong magsisi ka lang sa huli. Gusto kong maging masaya ka kung sino ang pipiliin mo. Hindi yung nais ko. Ayaw namin na makita kang malungkot dahil lang sa desisyon ko. I want you to be happy. Mahabang litanya ni Daddy. Pero Dad, don't worry Iha. Gusto lang kitang maging masaya. Ayokong ginawa mo lang ito dahil sa utos ko, wika pa nito. Samantalang si Mami ay nakikita o nakikinig lamang. Umiling-iling ako sa mga ito. Dad, nag-decide ako dahil ito lang gusto ko. Kaya wag na kayong mag-alala. Gusto kong maisalba ang ating kumpanya. Alam ko kung gaano ito kahalaga sa inyo. Ayokong mawala ito dahil sa pagmamatigas ko at saka mabait naman siguro si Mr. Kim. Sa inyo, I'm sure mabait rin ang anak nito. Yes, mabait siya anak. Biruin mo nga, hindi pa niya tuluyang kinukuha ang kumpanya natin. Sa totoo lang, umaasa pa rin na dapat daw makasal kayo ng anak niya. Malungkot na wika ni Daddy. Ginantihan ko ang pagkakahawak nito sa mga kamay ko. Don't worry Dad, gusto ko ang desisyon na ito. I'm willing to marry his son. Wika ko sa mga ito. Nagkatinginan muli ang mga magulang ko. Sigurado ka ba anak? Sa desisyon mo? Baka nabibigla ka lang. Tanong naman ni Mami. Umiling ako ngumiti. Don't worry Mami, pinag-isipan ko na po ito. Sagot ko sa mga ito. Bumuntong hininga naman si Daddy. Okay Iha, but I will give you 1 week para makapag-isip ka talaga. At kung yun pa rin ang desisyon mo, I will settle para magkita-kita tayo ng mga Kim at anak nito. Wika ni Dad. Wala naman akong nagawa kung di tumango na lang. Congratulations Ma'am Andrea, you are 3 weeks of pregnant. Nakangiting wika sa akin ng doktor. Gimbal ang naramdaman ko, hindi makapaniwala. Nakaramdam din ako ng takot. What did you say, Doc? Tanong ko at baka nabingi lang ako sa pandinig. Sobrang lakas ng kaba ko habang hinihintay ang sasabihin nitong muli. Ramdam ko na rin na nanginginig ang mga kamay ko at namamawis na rin ito sa sobrang kaba. You're pregnant, Miss Andrea. 3 weeks na from now on. Nakangiti pa rin wika nito. Hindi naman ako kaagad nakapagsalita hanggang sa tumayo ito at ibigay ang vitamins na kailangan kong inumin para ma-maintain ang kalusugan ko pati ng bata sa sinapupunan ko. Wala sa sariling tinanggap ko na lamang ito. Hindi ko na nga alam kung totoo bang panggiti ko rito bago ako nagpaalam umalis. Hindi ko napigilang umiyak sa loob ng sasakyan ko. Bukas pa naman ang pagkikita ng family ko at family ng mga Kim kung saan pag-uusapan ang aming kasal. Anong gagawin ko? Dapat ba akong umatras? Pero paano ng aming kumpanya? Tiyak, ikakalungkot ng sobra ni Daddy pag tuluyang nawala ang kumpanya. Sa isip-isip ko, are you okay anak? Tanong ni Mami nang pumasok ito sa loob ng kwarto ko. Yes ma'am, why? Malumbay na tanong ko. Ewan ko ba at mukha akong nangihina. Parang gusto ko lang humigat matulog ng matulog. Namumutla ka yata at ang tamlay mo dahil ba ito sa pagkikita natin sa mga Kim? Anak, pwede mo naman sabihin ngayon pa lang kung biglang nagbago ang desisyon mo. Wika ni Mami. Pinilit ko namang sumigla. Sus, si Mami talaga. Nakapag-desisyon na po ako. Hindi na po yan magbabago.
Mukha kasi ako matamlay kasi halos hindi ako natulog kagabi. Kakabasa ng novel story. Pagsisinungaling ko sa huling sinabi ko. Humawak ito sa mga kamay ko. Akala ko pa naman masama ang pakiramdam mo at dadalhin na kita sa ospital niyan para magpakita. Ayun pala, nagbasa ka lang. Kailan ka pa natutong magbasa ng nobela na yan? Tanong ni Mami. Kagabi lang ma'am, dumaan kasi sa newsfeed ko. Na-curious ako kaya binasa ko. Natatawang wika ko. Ang totoo, dinaan ko sa pagtawa. Ang nararamdaman kong takot at kaba, lalo nang binanggit nito ang ospital na nakapagbigay sa akin ng takot. Wala akong balak sabihin sa mga ito ang kalagayan ko. Bahala na. Sana nga lang mabait at matanggap ng lalaking pakakasalan ko ang kalagayan ko. Hi, Mr. Kim, Mrs. Kim, nice to meet you again. Wika ni Dad sa mga ito. Pinakilala nito si Mami, pati na rin ako. Halatang mabait ang mga ito, base na rin sa pagkakangiti sa akin ng mga ito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang dumating ang anak nitong lalaki. Sa akin kaagad ito tumingin. Ngumiti ito sa mga parents ko hanggang sa ipakilala ko ng mga ito. Naramdaman ko pa ang paghigpit ng kamay nito sa kamay ko. Gwapo siya kung gwapo ang pag-uusapan, pero iwan ko ba at wala man lang ako naramdaman para rito. Ramdam ko rin ang pagtitig nito sa akin. I like your daughter, Mr. Buenavista. Rinig kong wika ni Frank, ang anak ng mga Kim. Tumawa naman ang mga magulang nito, pati na rin ang magulang ko. Ako naman sobrang naiilang sa paraan ng pagtitig sa akin ng lalaki. So, wala na pala tayong magiging problema. Gusto ng anak namin ang anak nyo. Well, hindi nakapagtataka. Napakaganda ng anak nyo, wika ni Mr. Kim. So, next week, idadaos ang engagement party para sa mga ito. Wika naman ni Mrs. Kim. Sumang-ayon naman sila Dad and Mom. Habang ako, tahimik lang at panaingiti sa lalaki sa akin. Hirap na hirap ako sa tuwing nagsusuka ko. Ito pala ang pakiramdam ng buntis. Panay suka, nakakapanghina ng katawan. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Ma'am mula sa labas ng kwarto ko. Yes, Ma'am. Pilit ng ngiti ang naibigay ko rito. Okay ka lang ba, anak? Hindi ka pa raw kumakain, sabi ng mga kasambahay. Masama ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong nito. Nakaramdam naman ako ng kaba ng mukha yatang nakaramdam na si Mami sa kalagayan ko. Hindi nila dapat malaman ito sa ngayon. Niyakap ko naman ang isang braso nito na parang naglalambing. Excited lang ako, Ma'am. Mamaya na ang engagement party. Pilit ko pang pinasigla ang boses ko. Tinitigan ako ni Mami, inarok ang katotohanan. I'm sorry, anak. Alam kong ginagawa mo lang lahat ng ito at dahil sa kumpanya natin. Pero pwede ka namang pinutol ko na lang ang sasabihin pa nito. Ma'am, I told you. Huwag na kayo mag-alala. Hindi na ako bata. Alam ko na ang ginagawa ko. Nakangiting wika ko. Ngunit sa loob-loob ko, napakabigat ng nararamdaman ko dahil sa desisyon ko, lalo pang bumigat nang malaman kong may dinadala ako. Wala akong balak sabihin sa lalaking yun na naging dahilan ng pagbubuntis ko. Bes, sigaw ng pagtawag sa akin na matagal ko ng kaibigan na si May. Gulat akong napalapit bigla rito. Kasalukuyan itong nakatayo sa sala. Nagyakapan kami nito. Bigla ko itong niyaya sa loob ng kwarto ko. Bakit ba hindi na kita makontak noon simula nang pumunta ako ng Maynila? Naiinis na wika ko rito. Malungkot naman itong tumitig sa akin. Sabay hawak sa kamay ko. I'm really sorry, bestie. Nalaman ni Tito na kasabwat mo ako at sinabihan niya kung huwag kitang kontakin. Pinaalis niya rin ang SIM na gamit ko. Malungkot na wika nito. Hindi rin ako makagawa ng paraan dahil nung araw na yon, nagkasakit si Ma'am. Nagkaroon ng problema sa family ko. Si Tito ang tumulong sa amin. Kapalit nang hindi raw kita kontakin dahil nais niyang umuwi ka raw ng kusa. Kaso nung hindi ka umuwi, sinabi niya sa akin na tawagan ka sa number mo. Ang kaso, hindi na kita makontak pa. Wika pa nito sabay luha. Naintindihan ko naman ito. Sabay yakap dito. I understand. Akala ko kasi basta mo nala ako iniwan. Ayos na ba si tita? Tanong ko rito. Kahit kanina pa gustong-gusto kong umiyak sa harapan nito dahil sa kinikimkim ko. Tito ang tawag nito sa daddy ko dahil magkakilala rin ang mga magulang namin.
Kaya tita rin ang tawag ko sa magulang ni May. Ayos na bes, matagal na. Ngayon lang ako muli nagpakita dahil nasa ibang bansa kami at doon nga pinagamot si ma'am. At yun na nga, si tito ang tumulong sa amin. Alam mo na, hindi naman kami kayamanan tulad nyo. Wika nito. Niyakap ko naman ito, sabay tulo na yung luha na kanina ko pa pinipigilan. Handa akong makinig, wika ng kaibigan ko. Siguro, alam na nitong ikakasal ako sa taong hindi ko mahal, pero hindi naman talaga yun ang pinakadahilan ko. Alam rin ito na pag umiyak na ako, may dinadala akong mabigat. Humagulhol na lang ako sa balikat nito. Sobrang sakit. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Bakit hindi mo siya kinausap, Bes? Malay mo. Di rin niya talaga alam ang totoong pangalan mo. Tapos hindi ka naman niya kayang iwan na lang doon at lalo na't wala kang maalala. Wika ni May. Umiling-iling ako habang nagpupunas ng luha. 1 year na ang nakalipas, Bes. Sana nagawa niyang sabihin sa akin ng totoo. Bakit kailangan niyang pagsamantalahan ako? Wika ko. Habang ramdam ko ang bigat at sakit sa dibdib ko. Habang patuloy sa pagluha ang mga mata ko, niyakap naman ako nito. Baka totoong mahal ka na niya, Bes. Baka natatakot lang siya. Sabihin sa'yo ang totoo at iwan mo siya. O baka naman naghanap siya ng pagkakataon kung paano sa'yo sasabihin. Wika pa nito sa akin. Hindi ako naniniwala na mahal niya ako eh. Idi sana ay pinagtapat niya noon pa ang lahat. Ang tagal na, Bes. 1 taon na eh. 1 taon na kami nagsama tapos hindi niya masabi-sabi. Pagalit na sagot ko habang humihikbi. Sobrang sakit, lalo na at may iniwan pa siyang alaala sa akin. Pero Bes, paanong bata? Hahayaan mo bang hindi niya malaman ang totoo? Tanong nito. Hindi niya dapat malaman pa. Kaya ko naman palakihin ito eh. Wika ko na lang habang pinapahid ang luha. Itutuloy mo pa rin ba ang kasal kahit nabuntis ka sa iba? Do you think na pag nalaman niya ng lalaking pakakasalan mo, matatanggap kaya kayong mag-ina? Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Kagat-labing napayuko ako habang tumutulo ang luha ko. Bahala na, basta itutuloy ko ang kasal ko. Alang-alang sa kumpanya ni Daddy. Siguro karmo ko na ito dahil mas pinili kong suwayin siya. Kaya nangyari to sa akin. Garal-gal na sagot ko. Ginagap naman ito ang kamay ko. Basta nandito lang ako, bestie. Ano man ang mangyari, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Pero sana pag-isipan mo muna ang pagpapakasal dyan. Malungkot nitong wika sa akin. Lumipas ang 1 buwan. Anak, nandyan na yung pagpipilian mo ng gown mo sa ibaba. Ipapaakit ko na lang ba dito? Sa kwarto mo? Tanong ni Mami. Tamad akong sumagot. Sige ma'am, dito ko na lang sa taas susukatin. Walang ganang sagot ko. Siguro di nahalata ng magulang ko ang pananamlay ko dahil ito sa paglilihi ko. Palagi na lang kasing mas gusto kong manatili sa loob ng kwarto. Mabuti na lang talaga wala akong ganong inaayawan ng pagkain. Lihim rin akong nagpapadala ng manggang hinog sa matalik kong kaibigan. Ewan ko ba kung bakit gusto ko pa rin ipagpatuloy ang kasal kahit na parang wala lang sa akin. Pakiramdam ko, go to the flow lang ang nangyayari sa akin. Bes, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong magpakasal? Hindi na ba talaga magbabago? Pag-isipan mo ng mabuti, lalo na't may anak ka. Wika ng kaibigan kong si May na minsan pumunta ulit ito sa bahay. Ayoko ko na mag-isip, Bes. I'm tired of everything. Malungkot na wika ko. Bes naman, isipin mo naman ang bata. Inis nitong sagot sa akin. Umupo ako mula sa pagkakahiga ko at tinitigan ito. Huwag mo na akong alalahanin. Pinag-isipan ko na ito. Huwag ka nang mag-alala, wika ko rito. Sabay abot ng manggang hinog upang kainin. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Next week na ang kasal mo, wika nito na kakitaan ng kalungkutan sa mukha, ganun din sa boses nito. Tumango-tango lang ako rito hanggang sa magpaalam na ito, umuwi. Ilang minuto ang lumipas nang bumalong ang luha sa mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung bakit araw-araw na lang akong lumuluha.
humihikbi. Siguro dahil sa isang pangyayari na hindi ko matanggap-tanggap. Sa isang buwang lumipas, wala man lang akong balitang hinahanap man lang ako ng taong kumuha ng pagkababae ko. Pinatunayan lang talaga niyang pinagsamantalahan niya lang ako. Ang pagkawala ng alaala ko. Anak, 3 araw na lang at ikakasal ka na. Masiglang wika ng mami sa akin habang nasa hapagkainan kami. Yeah, ma'am. Tipid ng ngiti ang ginanti ko. Are you okay, anak? Mukha yatang matamlay ka. Hindi ka ba masaya sa desisyon mo? Nagbago ba ang desisyon mo? Sunod-sunod na tanong ni Dad. Oo nga, anak. Napansin namin na madalas kang matamlay. May problema bang hindi namin nalalaman? Segunda naman ni Mami. Nakaramdam naman ako ng kaba ng matama na itong nakatitig sa akin. Akala ko pa naman, hindi nahalata ng mga ito ang pagiging matamlay ko. Pinilit kong umiti ng maaliwalas at maging formal ang boses. Kayo talaga, Dad, Ma'am. Hindi ho nagbagong desisyon ko. Madalas kasi akong nagbabasa ng nobela. Kaya napupuyat ako dahilan ng matamlay ko. Kulang sa tulog. Huwag niyo na akong isipin. Tuloy ho ang kasal. Walang nagbago sa desisyon ko. Wika ko sa mga ito habang nakangiti. Wow! Ang ganda-ganda mo naman, Bes. Napakaganda mo na kahit wala kang makeup. Lalo pa ngayon. Para kang Barbie sa ganda. Palatak ng kaibigan kong si May. Kasalukuyang nakasuot na ako ng wedding gown. Sana yung magiging ama na lang ng dinadala mo ang pakakasalan mo. Wika nito pagkatapos. Bumalang naman ako rito ng mabilis. Stop saying that, bastard. Ayoko nang marinig pang lalaking sumira ng buhay ko. Galit na wika ko. I'm sorry, Bes. I hope na hindi mo pagsisihan ang desisyon mong ito at sana wag mong idamay ang bata. Malumanay na wika nito bago umalis sa harapan ko. Nakayuko at kagatlabi naman akong pinipigilan ang luha na gustong kumuwala hanggang sa hindi ko na napigilan pa at bigla na lang itong bumuhos. Ramdam ko kung gaano kabigat sa pakiramdam pero hindi ko alam ang pinakadahilan kung bakit sobrang bigat at sobrang sakit ng nararamdaman ko. Siguro dahil umaasa kong hanapin niya ako at magpapaliwanag pero wala. Siguro dahil sa pinagsamantalan ako nito at niloko lang. O baka dahil sa mahal ko na siya at sobrang sakit. Isipin na pinakita niya talagang wala lang ako sa kanya at puro kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Noon na mahal niya ako. O baka dahil nasasaktan ako ng sobra dahil umaasa ako na hanapin niya ako pero wala. Manong, excuse me. Mali ata tayo ng daan papunta ng simbahan. Wika ko sa driver. Kanina pa ako nakaramdam ng kaba at iba ang tinatahak naming daan. Lalo pa akong kinabahan at naghinala at ngayon ko lang napansin na mukhang hindi ito ang driver na ibinigay ng mga Kim para ihatid ako sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Mayroon naman kasing sasakyan ang best friend ko kaya hindi ko ito kasabay. Sila Dad and Mom naman ay magkasama sa isang sasakyan. Manong, pagtawag ko pa rito. Nang hindi pa ito sumasagot, napilitan na akong tumaas ng boses. Natatakot na ako at nakasombrero ito kaya hindi ko ito mamukhaan. Wala pa naman akong dalang cellphone. Tanging suot na gown lang ang daladala ko sa katawan ko. Manong, ano ba? Sabi ng hindi itong daan papunta ng simbahan eh. Sigaw na wika ko rito. Doon naman biglang huminto ang sasakyan na halos mapasubsob pa ang mukha ko dahil sa lakas ng pagpreno nito. Inis na umangat ako ng mukha ng matigagal ako sa nakita nang iangat nito ang mukha dahilan para makita ko ang buong mukha nito. Do you think nahayaan kong makasal ang babaeng pag-aari ko? Tiimbag ang nasagot nito. Na walang iba kundi si Nick Montenegro. Anong ibig sabihin nito? Inis na tanong ko rito. Ngunit instead na sagutin ako, pinaharurot ulit nito ang sasakyan. Stop the car! Ibaba mo ako! Bababa ako! Sigaw ko rito. Talagang gustong-gusto mong makasal sa lalaking yun, ha? Tanong nito na may seryosong mukha. Ano bang pakialam mo, ha? Kesa naman makasamang katulad mo, mapagsamantala at manluloko. Sigaw ko rito. Napansin kong bigla ang pagdilim na mukha nito. Kitang-kita ko rin ang galit sa mukha nito. Napahawak pa ako sa upuan ng lalo nitong binilisan ang takbo ng sasakyan.
Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ko mula rito. Napansin ko naman bigla ang pagbagal ng pagtakbo nito. Ibaba mo na ako riyan sa tabi, wika ko pa. Pero instead na gawin niya yon, may tinawagan ito sa cellphone. Malapit na kami, prefer the plane. Wika nito na siyang ikinalaki ng mga mata ko. What are you doing? Tarantang tanong ko rito nang ihinto nito ang sasakyan at binuksan nito ang pintuan ng sasakyan kung nasaan ako. Napasingha pa ako ng sobrang lapit na mukha nito sa akin. Dadalhin lang naman kita sa lugar na kung saan hindi ka makakatakas at makakalayo sa akin. Wika nito sabay ngisi. Sasagot pa lamang ako nang may itinakip itong panyo sa ilong ko na naging dahilan ng pagkawala ko ng malay. Andrea point of view. Nagising akong sumasakit ang ulo ko. Dahan-dahan kong inilibot ang paningin ko. Malawak, maliwalas na kwarto ang bumungad sa akin. Muntik na akong kabahan ng sobra nang bigla kong maalala ang ginawa sa akin ni Nick. Galit akong bumangon mula sa kama at walang pag-alinlangang binuksan ang pinto. Kailangan ko pang bumaba dahil nasa pangalawang palapag ako. Base na rin sa nakita ko. Ngunit nakababa na ako ng lahat. Wala akong napansing mga tauhan nito katulad ng sa mansyon nito. Ni kasambahay wala rin. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng galit. Lumabas ako ng bahay hanggang sa mapansin ko ang asul na dagat. So, ito ba ang sinasabi niyang dadalhin ako sa lugar kung saan ako hindi makakatakas dahil walang katao-tao dito? Isang isla? Inis na bulong ko sa aking sarili. Muntik pa akong mapatalon dahil sa pagkagulat. Sorry Iha, nakababa ka na pala. Nagulat pa kita. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Esting ang mayordoma sa mansyon ni Nick. Napasigaw pa ako dahil sa pagkagulat. Hindi ko akalain na may kasama rin pala ako rito. Pinadala ko rito ng asawa mo para may makasama ka. Nakahanda ng pagkain mo. Kumain ka na, tiyak gutom ka na. Nakangiting wika nito sa akin nang hindi pa rin ako makakibo dahil sa pagkagulat. Ayaw ko sanang kumain dahil sa inis at galit na nararamdaman ko dahil sa lalaking yun at dinala pa ako sa lugar na ito. Wala akong magawa kundi tumango na lang dito. Bigla naman akong natakam nang masilayan ko ang sinigang na hipon. Isdang inihaw. Nakaramdam ako ng paglalaway dahil sa kasabikan kong kumain. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang maalala kong hindi ko pala nayaya si Nanay Esting kumain. Napabuhat ako bigla sa pagkakaupo ko. Nagulat pa ako at pag-angat ko ng mukha ay naroon pala si Nanay Esting sa kabilang upuan na may kalayuan sa akin. Nakangiti habang pinagmamasdan ako. Nanay, kumain na rin po kayo. Pasensya na po. Hindi ko po kayo nayaya. Bigla po kasi akong natakam sa pagkain na nakalabing wika ko. Sobra talaga akong nahihiya dahil nakalimutan ko itong yayain. Baka kung anong ipangisipin ito. Narinig ko pa itong tumawa bago lumapit sa upuan. Kaharap ko lamang. Ayos lang Iha, naiintindihan ko. Kumain ka lang ng kumain hanggat gusto mo. Huwag mo na akong alalahanin. At kumain ako kanina pa. Sabihin mo lang ang mga gusto mo at ipagluluto ko. Magiliw na wika nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng kasiyahan dahil sa pagpapakita nito ng pag-aalala at pag-aalaga. Kung sana nga asawa ko ang Nick na yun. Kaso hindi. Malungkot na sagi sa isipan ko. Tahimik na lamang akong bumalik sa pagkain nang magsalita ulit ito. Ilang araw nga palang di makakapunta rito ang asawa mo. Marami raw siyang aasikasuhin, wika nito. Ewan ko ba at bigla na lang akong nainis. Hindi ko pa naisip na si Nanay Esting ang kaharap ko. Hindi ko ho, totoong asawang alaga niyo Nanay. Kaya kung pwede lang ho, huwag niyo hong mabanggit-banggit na asawa ko siya dahil pinagsamantalan lang niya ang pagkawala ko ng alaala. Seryosong wika ko rito. Napagdikit ko pa ang mga labi ko nang hindi ko man lang nakitaan na nagulat ito sa mga sinabi ko. Hayaan mo siyang makapagpaliwanag sa iyo anak. Tiyak naman na may dahilan kung bakit niya yun nagawa. Sagot ni Nanay Esting bago pa man ako tuluyang makalayo sa pagkainan. 2 linggo na ang nakalipas, wala pa ring Nick ang nagpapakita.
Bagot na ako sa islang ito. Sino ba naman kasi hindi mababagot kung kami lang ni nanay ang tao sa islang ito? Minsan naman nakita ko may dumating na sasakyang dagat. Akala ko pa naman ang lalaking manloloko na yon dumating. Ngunit hindi pala. Kundi nga lang tauhan ito na may mga daladalang prutas at sariwang isda at gulay at karne. Hindi ko naman masyadong kinakausap si Nanay Esting dahil sa nararamdaman kong galit sa alaga nito. Walang hiya talagang lalaking yun. Ano bang balak niya sa akin at ikinulong ako sa islang to? Pagalit na wika ko sa aking sarili. Kasalukuyang nasa tabing dagat ako habang pinagmamasdan ang maliit na alon na tumatama sa paa ko. What are you doing here? Muntik na akong mapatalon sa gulat sa narinig kong baritonong boses sa likuran ko. Iwan ko ba at bigla na lang akong nakaramdam ng kaba sa dibdib. Lumunok pa ako bago dahan-dahang lumingon dito. Alam ko naman na walang ibang nagmamay-ari ng boses na yun kung hindi lang lalaking manluloko sa akin. At ayun na nga, nakatayo ito habang nakapamulsa ang dalawang kamay sa ilalim ng bulsa nito. Naasiwa pa ako sa paraan ng pagtitig nito. Dahan-dahan itong lumapit habang hindi inalis ang tingin sa akin. I said, what are you doing here? Tanong nitong muli. Sa sobrang lapit nito, amoy na amoy ko na ang pabango nito. Ngunit pilit kong binabaliwala. Iuwi mo na ako sa amin. Nang dahil sa kagagawan mo, hindi na tuloy ang kasal ko. Hindi mo alam ang maaring mawala sa pamilya ko dahil sa iyo. Galit na wika ko rito. Instead na sagutin ang tanong nito, nakita ko bigla na lang dumilim ang mukha nito at pagtiim bagam, ngunit wala akong pakialam dahil sa galit na umiiral sa akin. Nang hindi ito umimik, tinalikuran ko na ito. I want to go back home. Huwag mo nang sanang dagdagan pa ang galit ko sa'yo. Ayaw kong makasama ni makitang taong manlulokong katulad mo. Wika ko bago tuluyang lumisan. And what do you think you're doing? Inis na tanong ko rito nang makita ko itong pumasok sa loob ng kwarto kung saan ako natutulog. Tumitig pa ito na matiim sa akin bago sumagot. Matutulog na, I'm tired. Wika nito na mas lalong nagpainis sa akin. Akmang hihiga na ito sa kama nang bigla itong magtigilan nang umalis na lang ako bigla. Where are you going? Tanong nito na nakakunot ang noo pa. Nilangon ko ito ng marahas. Mas gugustuhin ko pang matulog sa sala kaysa makasama ka. Wika ko sabay taliko dito. Ngunit bigla na lang akong napasinghap na may humawak sa braso ko. Stay, ako na ang lalabas. Wika nito. Akmang magsasalita pa lang ako nang bigla na itong tumalikod, palabas. Bigla naman akong natigilan at iniisip kong tama bang nakita kong malungkot ang mga mata nito nang magsalita sa akin. Ngunit binaliwala ko na lang o kaya baka guni-guni ko na lamang yun. Hindi ko maaaring kalimutan na manluloko siya at mapagsamantala. Good morning, honey. Maaga kong umalis at may importante akong inaasikaso. Babalik din ako agad pagkatapos. Don't forget to eat well, ha? I love you always. Don't forget that. Love, Nick. Napakagatlabi ako dahil sa pinipigilang luha. Kakagising ko lang ito agad ang nabungaran kong sulat. Gusto kong makaramdam ng tuwa, subalit umiiral ang galit ko at hindi niya pa rin magawang ipaliwanag kung bakit niya nagawang lahat ng kasinungalingan sa akin sa loob ng 1 taon naming pagsasama. Kinabahan ako bigla at nataranta nang marinig ko ang boses ni Nanay Esting na tumatawag sa akin. Kasalukuyan akong nasa loob ng banyo at nagduduwal. Kung bakit naman kasi inaamoy ko pa yung bulaklak na nasa flower vase na sa loob ng kwarto. Ayun tuloy, hindi ko nagustuhan at bigla na lang akong naduwal. Mabibilis na kilos ang ginawa ko para makalabas ng banyo. Ano ho yun? Mahinang tanong ko nang makita kong papunta sa kinaroroonan ko si Nanay Esting. Ayos ka lang ba, iha? Pinuntahan na kita at baka para yayain sana mag-almusal. Wika nito. Susunod na lang po ako, nanay. Maliligo lang ako, sagot ko rito. Ayos ka lang ba, anak? Mukha ka yatang matamlay at namumutla. Tanong pa nito na mas lalo kong kinatatakutan. Hindi dapat nito maaring malaman na buntis ako, lalong-lalo ng lalaking yun. Ayos lang ho ako, nay. Medyo hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige na ho at maliligo muna ako. Susunod na lang ho ako. Wika ko rito.
Nailang pa ako sa paraan ng pagtitig nito bago ito tuluyang umalis. Nakahinga naman ako ng matuwid nang umalis na ito. Hanggang kailan ko ba ito itatago kung mananatili ako sa islang ito? Tanong ng isip ko. Napanganga pa ako at halos lahat yata ng prutas na nasa hapagkainan. Kain ka na anak, maraming prutas pili ka lang kung alin gusto mo riyan. Nakangiting wika ni Nanay Esting sa akin. At dahil sa naglilihi ako, hindi ko mapigilang maglaway sa manggang hinog. Ngunit pinigilan kong huwag mahalata ni Nanay na sabik ako sa mangga at baka makahalata ito. Ngunit hindi ko rin maiwasang mag-isip kung may alam na ba ito at kahit si Nick nabuntis ako. Dati naman kasi sa mansyon, hindi naman ganito karami ang prutas na inihanda sa hapagkainan. Nakakapagtaka. Subalit pilit ko pa rin iwinawaksi sa aking isipan, baka nagkataon lamang na marami na talagang pinadalang prutas dahil nga malayo ito sa syudad. Nick point of view. Tapos na ba ang lahat? Tanong ko sa aking attorney. Yes, wala nang magiging problema. Nagawa ko ng lahat. Sagot nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mabilis ring umalis sa opisina ang kanyang attorney. Samantalang siya, hindi pa rin alam kung paano sisimula na kausapin ang babaeng mahal niya. Sana pala noon ko pa sinabi sa kanya ang lahat. Sa isip-isip ko, sa sobrang inis ko, nagawa ko pang isipahin ang trash na nasa tabi lamang ng aking center table. Ito lang palang magiging dahilan para maisama ka namin ulit dito, wika ni Marcos. Kasalukuyan kaming nasa bar, napilitan na rin akong sumama sa mga ito. Oo nga, dude, halatang hindi pa siya nakakahanap ng paraan para magkausap sila ng asa-asawahan niya. Wika naman ni Dance. Nang maramdaman ko ang kamay ni Marcos na nasa balikat ko, dahilan para lingunin ko ito. Isa ka sa pinakamayaman sa buong mundo, dude. I know na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kayang-kaya mo yan. Don't tell me, ngayon ka pa naduwag. Wika nito. Wala akong naisagot kung hindi, tiimbagan na lamang nagawa ko. Fuck! Get the helicopter now! Sigaw ko sa mga tauhan ko habang buhat-buhat ko si Christine. Kahit na alam kong si Andrea Buenavista ang buong pangalan nito, mas komportable akong tawagin ito kung saan ako nasanay. Lalo kong naramdaman ang lakas ng kabog ng dibdib ko tuwing naririnig ko itong umiimpit sa sakit. Kaya pala gano'n na lang ang kagustuhan kong puntahan ito sa isla dahil ito ang mangyayari. Malapit na tayo, honey. Kapit lang. Malumanay na wika ko rito. Kitang-kita ko rin ang mga butil na pawis sa noon ito. How is she, Doc? Tanong ko. Kaagad. Sa doktor na tumingin kay Christine, she's fine. Mabuti na lang at mahina lang ang pagkakadulas niya. At kaunti lang ang dumaloy na dugo sa kanya. But there's nothing to worry about to your baby. Maayos ang kalagayan nila. Nakangiting sagot nito. Doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko talaga mapapatawad ang aking sarili kung may nangyari sa aking mag-ina. Pwede mo na siyang pasukin sa loob, wika ng doktor. Tumango-tango lang ako rito at nagpasalamat bago nagdesisyong pumasok kung saan naroon ang babaeng mahal ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala na bang masakit sa'yo? Tanong ko rito. Ngunit ilang segundo akong naghintay ng sagot, ngunit hindi ito umiimik. Nakatitig lang ito sa kisame. Nang hawakan ko ang kanyang kamay. Let my hand go. Malamig na wika nito sa akin dahilan para tingnan ko ito sa mukha. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Mukhang blanko na, ewan. Napabuntong hininga na lamang ako bago binitawan ang kamay nito. Magpahinga ka na muna, ipapahanda ko lang ang hapunan natin. Wika ko kay Christine. Hindi ko mabilang ang pabuntong hininga ko dahil sa din ito pagsasalita. Hindi rin ako tumitingin sa mga mata nito. Kinabukasan, I want to go back home. Wika nito na siyang ikinatigil ko sa paghakbang papunta ng closet. Kasalukuyan itong nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa labas kung saan bukas ang bintana ng kwarto. Nagawa ko pang matulog sa kabilang kwarto dahil alam kong hindi nito gugustuhin na makasama ako sa isang kwarto. Ngunit napatiimbagang ako dahil sa sinabi nito. No, just stay here. Wika ko rito.
Nagulat pa ako nang bigla itong tumayo at humarap sa akin. Ano pa bang gusto mo? Naloko mo na ako, di ba? Nakuha mo ng gusto mo. Ano pa ba ha? Galit na wika nito na siyang ikinaigting ng bagang ko dahil sa mga sinabi nito. Ngunit mas nanaig pa rin sa akin ang maging kalmado dahil nag-aalala ko sa dinadala nito. May anak tayo, wika ko na lamang dito. Narinig ko pa ang pagtawa nito, tawang mapakla. Kaya kong palakihin ang anak ko nang hindi umaasa sa ibang tao. Sagot nito. Anak natin, wika ko habang nakatiing bagam na nakatingin dito. Anong klase kang tao para pagsamantalan ng katulad ko? Bakit mo ito nagawa? Instead na tanong nito na siyang ikinalunok ko. Kitang-kita ko ang lungkot at sakit sa mga mata nito, ngunit mabilis na palitan ng galit. Saan ka kumuha ng mga litrato at sino-sino sila na ipinakilala mo sa akin? Paano mo nagawa ang lahat ng ito?